Hallelujah! Magandang gabi po sa tawad sa mga Lodonle. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Awit tayo sa Diyos ng masiglang awitin. Open the eyes of my heart. Minsan pa, purihin natin palakpakan ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Glory to Jesus! Glory to God! Praise God ng Panginoon! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Awitan natin Diyos. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes one more time. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord God. I want to see you. For the last time, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. See you high. You high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, God. I want to see you. Open the eyes one more time. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. To see you high. I want to see you. Yes, oh God. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. One more time. To see you high and lifted up. Yes. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, we cry. Holy, holy, holy. Holy, 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 we cry. Holy, 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 I want to see you. One more time we cry. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see. For the last time we cry. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Yes, God. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, the last time. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Minsan pa, ulihin natin palakpakan ng Panginoon. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dami ng Panginoon. Salamat o God. Salamat o Diyos. Praise God. Awit tayo sa Panginoon ng kalubanin na awitin tayo po lahat. Kaya mas kayo, awitin natin ang Diyos. Reading Bible lang. Down in the crimson
with Christ, now I'm reborn. Yes, He washed me with His mercy. Yes, He washed me with His mercy, and He cleansed me in His blood. Now I stand complete, I have been set free, I found God tearing the blood. Will change as well, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. I want to verse 2. Now I have the living water from the well that won't run dry. All the paths of life have been satisfied by the precious blood of Christ. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. When it's time to cross the river, I will shine in glorious light. When He calls me home, I'll fall at His throne and forever worship Christ. Then forever worship Christ. I'll forever worship Christ. Let's sing the Lord. Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Isa pa po yan na palakpakan natin, Panginoon, taas natin ang Diyos. Praise God, salamat, salamat, O Panginoon, God, sa biyaya pagpapala. Thank you, Lord Jesus. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Tuloy ng Panginoon na nalihanan natin at ang lumas. Salamat, O God. Praise the Lord, holy is the Lord, O God Almighty. Salamat, salamat po, Diyos. Praise God, hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. One more time, not the same, I change. Not the same, I am changed. Redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever. One more time, not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time, hallelujah, hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. Palapakan natin ang Panginoon, tuloy natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, praise God. Glory to Jesus. Glory, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat, salamat. Amen. Sino masaya sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Kasama natin ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Tayo po'y dadako ngayon sa ating announcement and prayer request. Amen. Patuloy natin ipanalangin ang ating bansa na tayo samahan ng ating Panginoon
sa mga nangyayari sa ating bansa, tayo patuloy na samahan ng ating Panginoon, patuloy natin ipanalangin ang ating Pangulo, President Bongbong Marcos, kasama ng mga government official, patuloy natin silang ipanalangin sa ating Panginoon at sila samahan, bigyan ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Sama din natin sa panalangin ng ating mga church leadership, Pastor Rick Mitchell, Pastor Tom Payne, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, at iba pang mga other international leaders. Sama natin sa panalangin na sila samahan ng kanilang kalusugan. Ingatan ng ating Panginoon. Isama din natin ang ating national leader, Pastor Boyd Isipida, Pastor Frank Benventura, Pastor Bernardo Gay, Pastor Shirley Carias, Pastor Ernie Rente, Pastor Yeri Sibil. Isama din natin sa panalangin ng ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, kasama ng kanyang sambayan. Isama din natin sa panalangin ng mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Disay, Pastor Vincent Saber, Pastor Mar Soriano, Pastor Don Canyosa, Pastor Johnny Betsaida, Pastor Sam Pulpul, Pastor Jeric Morales. Isama din natin sa panalangin ng mga fellow Baclaran granddaughter churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jesse Pancho, Pastor Larry Dumay, Pastor Jeffrey de la Cruz. Sama natin sila sa ating panalangin na sila samahan ng ating Panginoon. Ingatan din ang kanilang pamilya. Patuloy silang pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Kasama din ang mga missionary churches all over the world, Cambodia, Japan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Vietnam, Hong Kong. Isama natin sila sa panalangin na sila ay patuloy na samahan, dobling pagpapalat, pagkilos ng Panginoon sa mga lugar na kailangan pinag-missionary. Isama din natin sa panalangin ng bayan ng Antipolo, ang kasama ng ating pastor, Pastor Ramil Salocena, kasama niya ng kanyang sambayan, ang sila ay samahan ng ating Panginoon, dobling pagpapalat, pagkilos, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance. So, lakin at magkaroon din tayo ng sariling gusali na pagkatayo ng ating church at magkaroon din tayo ng sariling sasakyan upang ang mga lugar pa na hindi naabot ng mga Christ na sila maabot pa natin. Amen? Amen. Kasama ang mga activities, International Bible Conference, ito ay kakatapos lang ng nakaraang week. At ito ay matagumpay na meron ulit na inilabas ang ating church ng mga manggagawa. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Kasama din sa muli natin sa panalangin ng street preaching, Sunday 3:30 p.m. ng hapon, Bible study sa Kamatisan, Sunday 4:30 p.m. sa hapon dito, Bible study sa Teresa sa araw ng Wednesday. Sa hapon, isama natin sila sa panalangin at ang sinong open, pwede po kayong sumama sa gawain na yun. Amen. Sa mga prayer request, Bible study sa Kamatisan, kay Brother Justin Padaga, Sister Merna Padaga, isama natin sila sa ating panalangin. Ang Bible study rin and healing request kay Sister Ana Reyes, full blood circulation, na patuloy siyang pagalingin ng ating Panginoon. Amen. Bible study and healing request din kay Leo Rodriguez. Isama din natin sa panalangin ng kanyang karamdaman na stroke. Kay Sister Daniel Santos, isama din natin sa panalangin ng Bible study sa Teresa. Sister Josefina Espiritu, isama din natin sa panalangin ng Bible study rin sa Teresa. Amen. And Brother Rolando Cruz, isama natin siya sa panalangin na patuloy siyang pagalingin sa Diyos po ang kapurihan na yung kami pumunta doon sa lugar na iyon, siya mismo nagpatotoo na unti-unti na nagkakaroon ng liwanag ang kanyang mata sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Isama din natin sa panalangin natin ang iba pang mga prayer request at healing request kay Sister Edward Garcia, Pastor Tompe, Bonifacio San Pedro, Albert P. San Pedro, Dita Loro Rizada Dulo, Rinaldo Sulon, Maruel Ruga. Isama natin sila sa panalangin na sila ay patuloy na pagalingin. Tayo naniniwala na sila ay papagalingin ng ating Panginoon na walang imposible sa ating Panginoon. At iba pang may mga karamdaman, kung may kilala ka na may karamdaman, kung ikaw sa pamilya mo, kung may karamdaman, isama natin sa Panginoon, walang imposible. Yan ay papagalingin ng ating Panginoon. Amen. At iba pang mga pabalita na hindi ko pa nabanggit sa harapan ng ating pastor ang mag-uulat. Minsan pa, bago tayo dadako sa pagbibigay, minsan pa tayo mananalangin sa samahan tayo ng Brother Atong, minsan pa purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. God, we glorify you, we worship you, Lord. Sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pinangas na pagpuri. Ang
po sila, Panginoon God, aming inaakit, O God, ng iyong pagpapala sa kanila, Panginoon God. Ang ganoon na rin, Panginoon God, ang gawain niyo, Panginoon, sa Antipolo, tulungan niyo, God, mabukas kayo, Panginoon God, ng mga kaluluwa, ng mga gamit, Panginoon God, sa inyong harapan. Maggamit ang Panginoon God, ng mga kaluluwa, God, ng prayer request, mga prayer warriors, Panginoon God, sa inyong gawain, Panginoon God. Tulungan niyo, God, ang pastonahin, Panginoon God, ng sambayan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon God. Samahan niyo po, God, sila ng iba ng Espiritu, Panginoon God, at ang salita ng Panginoon God ngayong gabi. Aming dalangin pa rin, Panginoon God. Paunawa niyo po sa amin, Panginoon God, namin magamit, Panginoon God, na lalabas kami, Panginoon God. Panginoon, na hindi katulad na dati, pagkos may pagbabago sa aming buhay. Pumangin sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Pagpapalagay natin ang ating Panginoon. Tayo po ay pauwi na po at nagkamayan ng abot ng inyong mga kamay. Amen. Patuloy pa rin po natin panalangin ang ating devotional prayer. Patuloy pa rin ang ating panalangin mula every Monday to Saturday. At may gawain din tayo sa araw ng Wednesday service, 6:30 p.m. At Sunday corporate prayer, 8 a.m. At Sunday school for adults, 9 a.m. And Sunday morning service, 10 a.m. At may gawain din tayo sa gabi ng Sunday, ito naman po ay 6:30 p.m. Minsan pa, habang lumalapit ang ating pastor, palakpakan ng puri natin. Okay, so isang magandang gabi sa inyo lahat. Kinalakan na po kayo na kailangan na makakama sa gawain ng ating Panginoon. Amen. So, praise God. So, tayo pinara ko ngayon sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Hindi po kumpleto ang gawain ng ating Panginoon sapagkat isa sa itinuro na ating Panginoon, amen, sa gawain niya, amen, isa sa na-appreciate niya ay ang paglikod ng pananalapi, amen, itinuturo ng Bible at kasama sa pagsulong sa revival, sa unang pagputok ng revival sa Book of Acts, kasama ang paglikod ng pananalapi, ang pagsulong ng pananalapi ay kasama. Kaya ito ginagawa natin at sa mga nakakaunawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Praise God. So, yun lang. Lilikod tayo ng pananalapi sa oras na ito. Tawagan ko siya. Tayo na natin ito. Okay, ikaw dito. Praise God. Hallelujah. Okay, tayo manalangin sa Panginoon Diyos. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit ng lupa, ang dalangin ko'y pagpalain mo ang iyong mga anak, mga nakakaunawa at bukas ang kanilang puso at kaisipan patungkol sa mga bagay nito na ginagawa namin, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, mga taong kasama sa pagpalikat sa gawain mo na kailang Diyos. Marami pong salamat sa iyo, kabutihan o dalang o sa pangalan ni Jesus at ng Nazareth, in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. I deliver the praise of God. I deliver the praise of God. I was bound by the chains of sin. I can deliver the praise of God. One more time. I can deliver praise of God. I can deliver the praise of God. I was bound by the chains of sin. I can deliver praise of God. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Tapo natin ang ating sarili. Amen. Sa mga nasa online. Amen. Sa mga kaibigan natin dyan sa Korea. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So, tanggapin po natin ang salita ng Panginoon habang tinadala ng ating kapatid sa Panginoon Diyos.
Praise God. Brother J.R. Sa Lucena. Amen. Praise God. Praise God. Shout out po yan sa ating mga kapatira sa Korea. Purihin ang Panginoon at sa Diyos po ang pinakamataas na pagpuri pa rin. Pagsak ang daming guho na dyan. Okay, sinong masaya po na siya nasa gawain ng ating Panginoon? At dadaw po tayo sa pangalan ng salita ng Diyos sa may mga aklat pa na nakasulatan po. First Samuel chapter 16. Nais ko po uli magpasalamat sa ating pastor at sa ating Panginoon sa privilege na pinagkakaloob niya sa bawat isa maging sa aming buhay na ako po'y makapangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa First Samuel chapter 16 po, meron pong isang lalaki na nahanap niyo po, meron po siyang natagpo ang isang lumang trompeta sa kanyang attic. Alam niyo yung attic? Yan. Meron po siyang nahanap at natagpo ang isang lumang trompeta. At ito ay puno ng galos, gasgas, dented na at maraming alikabok at mukhang hindi na mapakikinabangada. At nung kanyang itatapon na ay merong isang lalaking lumapit sa kanya at nagsabi kung pwede niya bang mahawakan at matignan. So ibinigay niya dun sa musician at ang ginawa po ng musikero, kanyang itong nilinis, kanyang inayos at pagkatapos nito, siya po'y nagsimulang tumugtog. Tinugtog niya ang trompeta na napakagandang tugtugin na napuno ang buong lugar. At ang mismong may-ari ay nagulat na hindi niya akalain pwede pa pala yung trompeta na halos wala ng pakinabang ay pwede pa palang maging pakinabang. Meron pa pala itong purpose sa tamang kamay ng tamang tao. Kung minsan mga kapatid, ba't ko po ito sinasabi? Sapagkat kung minsan gaya po tayo nitong trompeta, marami tayong pagkakamali, marami tayong kabiguan sa buhay, marami tayong kinatatakutan o maging sa ating mga nakaraan. Ngunit wala pong ibang makapagtutuwid ng buhay ng tao kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Bukod tanging ang Diyos lamang ang nakakaunawa kung paano gamitin ang ating buhay. Kung babasahin yung Bible mula Genesis hanggang Revelation, ang Diyos ay gumamit ng mga imperfect people. Mga imperfect na tao. Andyan si Moses na meron siyang stuttering problem. Hirap siyang magsalita. Ikaw ba namang kausap mo for 40 years? Nagtupa. Wala kang ibang kausap. At si Pedro, ipinagkagulo niya ang ating Panginoong Diyos. Maging si Apostol Pablo, nung una siyang nagliling o nung hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon, ay kanyang inuusig ang mga Kristyano, pinapatay. Kaya ngunit dapat nating maunawaan na kapag ginamit tayo ng ating Panginoong Diyos, hindi natin kayang limitahan ang ating Panginoong Diyos. Gano'n man kahina, gano'n ka man kahina, gano'n ka man ka-imperfect, marami ka man pagkakamali, ikaw man ay produkto ng masalimuot na nakaraan, pero walang bagay na hindi kayang ayusin ng ating Panginoong Diyos. Kung mailalagay lamang natin ang ating buhay sa kamay ng ating Panginoong Diyos, He can bring something beautiful mula sa buhay mo yan. Kaya nais ko pong mangaral sa paksang from shepherd boy to a king of Israel. Ang ating pong babasahin ay buhay ni Haring David, pero siya'y bata pa po sa tekstong ito. Verse 1, ganito po ang pagkasabi. Ito kasi ako ng tubig. Ganito po ang pagkasabi sa verse 1. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pagnanaisan mo si Saul? Yamang aking itinakwil siya na maging hari ng Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon. Susuguin kita kay Isay na Bethlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kanya ng kanyang anak na maging isang hari. Thank you.
Talon po tayo sa verse 6. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay ang pinahira ng Panginoon ay nasa harap niya. Verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang kanyang taas ng kanyang kataasan sapagkat itinakwil siya. O sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Verse 8, na magkagayon tinawag ni Isay si Abinadab at ipinaraan siya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Na magkagayon pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Verse 10, at pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang lahat ng inyong narito ba ang iyong lahat ng anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, at narito siya'y nag-aalala sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo nga siya, sapagkat hindi tayo upo hanggat sa siya'y hindi dumarating. At siya'y nagsugo at sinugo siya roon. Siya may mapulang pisngi, may magandang bigas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiram mo nga siya ng langis sapagkat ito nga. Verse 13, na magkagayon kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sa mga David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon pumangon si Samuel at napasalamat. Sa iyong panandali ang iyong ko. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa gabing ito, pagkakataon na mapag-aralan namin ang iyong salita. Ilagay mo po, Panginoon, ang iyong salita sa aking mga labi. Ikaw po ang siyang manguna. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin, magsalita ng mga pangungusap na hindi ko kayang salitain, Panginoon. Magministeryo ka po sa aming kalagitnaan, magbukas ka ng mga puso't isipan, Panginoon. Ito po ang aming sabat na lagi, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais ko muling makangalat sa paksang, from shepherd boy to king of Israel. Mula sa pastol hanggang sa hari ng Israel. Una, tingnan po natin yung men's view o yung kung paano ang Diyos ay tumitingin. Kung paano ang tao ay tumitingin. Kung minsan mga kapatid, meron po tayong mga maling pagtingin sa ating mga sarili. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nag-struggle na lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang nakikita nila ay yung masama nilang itsura. Ang nakikita nila yung pangit nilang karakter na sinasabi nila, hindi ako dapat lumapit sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil uneducated, walang pinag-aralan, takot, pero silang takot na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila'y mahina. Ang tingin nila sa kanilang sarili, baguhan pa sa pananampalataya. O hindi kaya kung minsan dala-dala pa rin nila yung guilt of sin. Nakikita nila yung kanilang pagkakamali. Nung nakaraan, nakita nila yung kanilang mga pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. O hindi kaya nakikita nila yung kanilang pakit ng mukha. Tumitingin sa salamin, di ba? So, Exodus chapter 4, verse 10, ganito ang sabi ni Moses. At sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi malakit mangusap, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita kasi yung lingkod, sapagkat ako'y kimik sa pangungusap at umigil sa dila. Ganito, mga kapatid, ang imahe ng tao. Kapag ang tao'y tumitingin, ang nakikita niya yung panlabas na anyo, ang nakikita niya yung kanyang kahinaan. Ganito rin ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na amang-mangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang marurunong at pinili ng Diyos sa mga bagay na may hina ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas pero purihin ng Diyos sapagkat ang kanyang ginagamit ay hindi yung mga dakila. Ang kanyang ginagamit ay hindi yung mga nakapagtapos ng kolehiyo, bagamat sila'y nakapagtapos ng kolehiyo. Kalimitan, nagtapos ng Harvard, PUP, nasan sila? Nagnanakaw. Nagnanakaw ng kaban ng yaman. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos,
ang gagamitin niya ay tayo na pangkaraniwang tao. Bagamat tayo punong-puno ng kahinaan, bagamat ikaw ay punong-puno ng kahinaan, pwede kang gamitin ng ating Panginoong Diyos. Ang pinili ng Panginoon ay yung mahina kagaya natin. Ang sabi nga ng isang quotation ni Epictetus, men are not afraid of things, but of how they view them. Ganito ang tao, mga kapatid. Ito ang katotohanan. Takot sila sa sasabihin ng kanilang sarili. Takot sila sa sasabihin ng ibang tao. Amen? Ganyan ang larawan ng tao. At kung minsan meron namang ilan na mali ang pagtingin sa iyo, at ito minsan ang sumisira sa buhay ng maraming tao, mga tao sa labas, ginagamit sila ng kaaway sapagkat mali ang pagkakilala nila sa kanilang sarili. Meron silang tinatawag na identity crisis. Hindi, ito po talaga ako eh. Pusong babae po talaga ako eh. Diba? Sinong nakakaalam, mga kapatid, may mga taong pinahihirapan ng kaaway sapagkat itinatanim ng kaaway sa isip nila, hindi sila perfecto, hindi sila maling pagkakilala at maling pagkaunawa sa kanilang sarili. Walang makapagsasabi, walang tunay na nakakakilala sa tao kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Siya lamang ang tunay na nakakilala kung para saan ang buhay ng tao. Maging yung family ni David, ganito ang nangyari sa kanya. Kung paano si David ay tinignan ng kanyang sambahayan. So verse 11, ganito ang sabi. At sinabi ni Samuel kay Isai, narito ba ang lahat ng anak? Narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. At narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa. Doon sa mga unang verses, ang sabi ni Samuel, tawagin mong lahat mong anak at pati ikaw, tuturuan ko kayong at tayo sasambat maghahandog sa ating Panginoong Diyos. Tayo magpakabalada. Pero nakita natin si David, hindi nila isinama. Iniwan nila dun sa pastulan si David. Bakit? Kasi mali ang pagkaunawa nila kay David. Ang ibig sabihin kasi ng David ay beloved or minamahal. Kalimitan yung mga bunso. Ganyan ang tingin, di ba? Pag bunso, hindi etchapwera. Tama? Pag bunso, hindi nila binibigyan ng pansin. Laging nandun sa hulihan. Ganito yung naging pagtingin ng pamilya ni David kay David. Ang tingin nila siya'y bata pa. Ang tingin niya siya'y unqualified. Ang tingin niya siya'y inexperienced, mahina. Kaya hindi nila sila tinawag. Bagamat merong pagtitipon, hindi alam ni David na pinatatawag pala ang buong kanyang kapatid, pero siya nag-iwan dun sa pastulan. Imagine, mga kapatid, gaano katagal kaya itong pinagdaanan ni David na halos sumakal na sa kanya. Taon-taon, ganyan ang lagi sinasabi sa kanya ng pamilya niya, bata ka ba, David? Imagine, taon-taon. Bata pa lamang siya, ganun na yung tumapasok. Sinasabi ng kanyang sambahayan sa kanya. Pero hindi siya naniwala doon sa sinasabi at pagtingin ng kanyang pamilya sa kanya. At sabagat, mga kapatid, kung minsan maging yung ating mga pamilya ay mayroong maling pagkakilala sa atin. Sabi nga ng Lucas chapter 12 verse 52 to 53, sapagkat mula ngayon ay magkakabahagi ang 5 sa isang bahay, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Sila'y magkakabahagi, ang ama'y laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama. Ang ina ay laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa kanyang ina. Ang biyanang babae laban sa kanyang mga manugang na babae at ang manugang na babae laban sa kanyang mga biyanang babae. Sinong nakakaalam, mga kapatid, na maraming mga potensyal ang nasasayang dahil mali ang paraan ng pagtingin natin sa kanila. Napabayaan natin sila kung minsan. Bakit? Kasi mali yung pagkakilala natin sa kanila. Mali yung pagtingin natin, yung paraan ng ating pagtingin sa kanila. Meron po ako ipapakitang pictures. Sa hindi nakakaalam, ako po yan. At ikaw pa. Next picture po. Kung kayong tatanungin,
sa tingin nyo mapagkakatiwala ng tao yan? Yun totoo. Kung kayo ang tatanungin, kung pagbabasihan nyo yung itsura, mga kapatid, bagsak yan sa lahat. Hindi yan papasa sa mga metro sumatan ng tao. At ang totoo mga kapatid, halos lahat sa atin ganyan. Ganyan ang pagtingin kung pagbabasihan ay pangingin ng tao, hindi tayo papasa. Pero kuminsan naman, may mga tao na masyadong ino-overestimate ang kanilang sarili. O kaya ng ibang tao. Dito sa verse 6 to 10 na hindi tanggap ng tao o hindi tanggap ng pamilya ni David na ang Panginoon ay gagamit ng mas bata sa kanila. Dahil si David nga yung pinakambunso. Hindi sila pumapayag na ang gagamitin ng Panginoon ay may kakaunting karanasan, mayroong kakaunting experience, o kaya bago pa lamang sa pananampalataya, meron yung mga kapatid niya at yung kanyang ama na kung tawagin ay superiority complex. Alam niyo yun, superiority complex. Mas matanda ako. Dapat akong gamitin ng Panginoon Diyos. Mas matanda ako, panganay ako, mas pagpapalain ako ng Panginoon. Meron silang superiority complex. Kaya kung mabasahin 6 to 10, ang unang pinaalala, si Eliab, which is yung pinakang-panganay, at pagkatapos nun yung pinakang-bata hanggang sa mas bata. Pero pagdating kay David, dahil nabunso, wala silang believe kay David. Wala silang mali ang pagtingin nila sa atin. Sa kay David. Kaya, kagaya ni Isaac, kung paano gustong paspasan ni Isaac si Esau, sapagkat siya yung panganay, ganoon din kung minsan ang tao. Gusto niya yung panganay. Mataas ang tingin niya sa sarili niya sapagkat siya yung panganay. Pero sabi ng Genesis chapter 25, verse 23, ang matanda ay maglilingkod sa bata. Kung minsan ganito ang mangyayari. Bakit? Kasi hindi karapat-dapat yung panganay. Sinasayang niya yung kanyang pagkapanganay. Andiyan ba? Wala dyan. Genesis chapter 25. At pagdating sa verse 5, ganito naman yung sinabi. At ako'y naparito upang maghain sa Panginoon na magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At ipinagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak at tinapos niya sila sa paghahain. Ang ilan naman kung minsan naglilingkod, gustong tumayo sa unahan para maging kalulugod sa tao. Para sa palakpak ng maraming tao. Naglilingkod na sa tao at hindi na sa Diyos. Maraming ganitong Christian. Gusto nila tumayo sa unahan kasi nakaupo yung crush niya. Gusto niya makita siya ng taong nasa unahan para palakpakan siya. At verse 6, ganitong sabi, at nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahiro ng Panginoon ay nasa harap niya. Hindi sinabi ng Bible, pero sa marahil, ayon sa Biblia, nung sabihin ni Samuel, pumakito kayo sa akin, kayo sina Jesse, at yung kanyang mga anak, marahil nandun sila sa kwarto, nagbihis sila, isinuot nila yung pinakamagandang damit nila. Ganyan ang tao. Sinuot nila yung pinakamagandang damit nila para pagharap nila doon kay Propeta Samuel ay matutuwa at malulugod si Propeta Samuel. Kaya sabi doon sa verse 6, nung makita siya ni Samuel, ay, ito na. Baka nakaagad ka na. baka nakawax pa yung buhok. Ang bango pa. Ang bango, brother. Ikaw siguro yung tinawag ng Panginoon. Pero hindi ganito minsan ang nangyayari, kapatid. Kung minsan, at madalas sabi nga sa conference, kung sino yung inakala mong magpapatuloy, siya pala yung nawawala. At kung sino yung inakala mong walang patutunguhan yung buhay, ay ito, pangit ko si brother. Hindi magtatagal yan. Siya pala yung magpapasto. Siya pala yung matatay. Amen? So, pangalawa, tingnan natin yung God's view. Yung paraan naman ng pagtingin ng ating Panginoon Diyos.
Maraming mga tao ang merong maling pagkakilala at pagtingin sa ating Panginoong Diyos. Sa verse 4, ganito ang pagkasabi, at ang mga matatanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipag panginin at nagsabi, narito ka bang may kapayapaan? Tingnan niyo dito mga kapatid. Sa verse 4, nung makita nila si Samuel, inakala nila na naparoon si Samuel para parusahan sila. Ganyan kung minsan ang isip ng tao. Kapag ang tao dumadanas ng mga mapapait na karanasan, iniisip nila na ito'y parusa sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Ganyan lumapit sa akin. Meron siyang mabigat na problema, hindi siya makabayad ng building or hindi siya makabayad ng kuryente. Ang tagal nang nangungutang sa akin hanggang ngayon, hindi siya. Utang pa rin niya sa kuryente, pinoproblema niya. At ang sabi niya, siguro pinarurusahan ako ng Panginoon. Mali ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Na parang ang Panginoon ay galit na galit sa kanila. Meron silang maling pagtingin sa ating Panginoong Diyos. Ang example nito, minsan sa mga bata, di ba? Pagka hindi tumitigil yung bata, sasabihin, sige ka, kukunin ka ni Kuya, kakainin ka ni Kuya. Eh what if yung kapatira na yung gusto makipagkaibigan doon sa ano? Eh pag lulalapit ka na doon sa bata, bakit? Kasi mali ang pagkakilala ng tinanim sa iyo, doon sa bata. Amen? Mali ang natanim na isip sa kanya. Kapag nakita si Ken, Boogeyman! Nakatakot! Diba? Yung kay Ellie, gusto kong kalungit, pero ewan ko ba? Natakot na, di ba? Merong maling view sila ng ating Panginoon na natatak sa kanilang isip. Na para bang ang Panginoon ay galit na galit sa kanila. Ganito madalas ang tao. May mga ganitong tao. May mga pangkaraniwang false view kung paano ang Diyos ay tumitingin sa kanila. Iniisip nila na sila ay hinahatulan ng ating Panginoon Diyos. Na kapag may nagawa silang isang bagay, expect mo na after a year. Hinihintay lang ng Panginoon, lumipas yung panahon pagkatapos ito, parurusahan ako ng Diyos. Na parang bang hindi sila kayang patawarin ng ating Panginoon Diyos. O kaya, minsan ang isip nila ay isa lang silang pagkakamali. Isa silang mistake. Kundi kaya na parang bang kailangan mong pagbutihin para lamang tanggapin ang pagmamahal ng Panginoon. May mga ganyang tao. Bakit? Sapagkat may mga tatay, mali ang pamumuhay niya. Ang isip nila, pag tatay, kailangan pagbubutihin ko para makatanggap ako ng life sa papa mo. Para matanggap mo, sabi naman ng tatay ko, anak, proud ako sa iyo. Paano bang kailangan mong pagbutihin para lang makatanggap ang pagmamahal ng Panginoon? O di kaya, parang ang nakikita lang ng Diyos ay yung iyong mga kasalanan. Ay isang maruming bagay na hindi ka kayang patawarin ng ating Panginoon Diyos. Pero yung kung paano natin tignan ang ating Panginoon Diyos, nakaka-apekto ito una sa ating mga buhay, maging sa ating mga ministry. Sa verse 1, ang sabi doon, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pagnanangisan mo si Saul, yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel. So, nandito si Israel, si Samuel, na iniisip niya na pinabayaan na ng Diyos ang bansang Israel sapagkat wala nang kapalit kay Haring Saul. Ito yung minsang pumapasok sa isip ng mga tao. This is why some people ay nahihirapan na humingi sa ating Panginoon Diyos, humingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos sapagkat ang isip nila, galit sa akin ang Panginoong Diyos. Kung bakit nangyayari sa akin ito, pinahihirapan ako ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit pagka humaharap ako sa tao, kung kailan nagiging seryoso ako sa Panginoon, at saka naman dumadating yung mga problema, siguro galit sa akin ang Panginoon. Minsan ganito ang iniisip ng mga tao, lalo ng mga Kristiyan. Kaya pati yung kanilang ministry, naapektuhan. Sa tuwing dumadaan tayo sa pagsubok, iniisip natin parusa ito ng Panginoon na siguro hindi talaga tayo tinawag ng Panginoon sa ministry. Bakit kasi may pagsubok? Ito ang madalas na pumapasok sa isip ng tao. Na
Pagkatapos kung minsan sinasabi nila natin ito sa ibang tao, lalo na sa mga hindi Kristiyano. Kaya ang tatatak sa isip nila, ganun din. Isa, kinikwento mo, alam mo, simula nung nagano ako, Christian ako, humirap yung buhay ko. Hindi ko alam bakit. Ang dali-dali naman ang buhay ko nung ako'y wala sa Panginoon. Pagkatapos, bine-blame natin ang Panginoon, bakit hindi nagiging mabuhay ang ating ministry? Amen? Bakit hindi nagiging mabuhay ang ating ministry? Meron pa ako isa pang example, papakita yung pictures, na kung paano yung pagtingin mo sa Panginoon ay nakaka-apekto sa ministry. May picture dito. Wala kasi ako magamit na mas nakakadali. Siyempre, ako lang yung ginala. Pero hindi ko tinataas ang aking sarili. Ito pala ang nakikita sa akin ng Panginoon, hindi yung kanina. Yung una kong pinakita sa inyo. Pag pala kayo nakikita ng Panginoon na nakikita niyo yung kaya kong gawin, yung kaya kong gawin para sa church, sa tulong niyo. Nung inimbitahan po tayo sa Taytay, doon ako, ayaw dumalo, tinatamad ako. Pero pumunta pa rin ako, pinaupo kami doon sa orahan. After nun, lumunod ako sa altar. Alam niyo, nasa isip ko na humihingi ako ng tawad sa Panginoon. Dinadagunan ako ng aking sarili. Na parang bang, ang bigat ng daladala ko. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Para bang hindi ako makalaya-laya, hindi pa ako napapatawad ng Panginoon. Pero imagine, nung tumayo tayo, katapos na pagbulat ko ng mata, nakaturo sa akin si Pastor Bravo Pipich. Nasabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, you are a man of influence. Ganun pala ako sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Isang taong merong influensya, isang taong may kayang gawin na para sa Kanya. Mga kapatid, sino ka sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Anong nakikita mo sa mata ng ating Panginoon Diyos? Kaya nung makita ko ng tama ang aking sarili sa paraan kung paano ako nakikita ng Panginoong Diyos, ay nagkaroon ito ng malaking epekto sa aking ministry. Amen. May nakilala ko si Brother Rolando Cruz. Dahil naunawaan ko, isang mahalagang tao pala ako sa pinangin ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga ka. Kaya mahalaga ka kapatid. Mahalaga ka sa harapan ng ating Panginoon. Pag nakikita ka ng ating Panginoon, ang nakikita niya isang mahalagang hiyas. Hindi ang iyong nakaraan, kundi kung sino ka sa hinaharap. Ganon din yung buhay ni Gideon. Tinawag siya lalaking may tapang, pero takot siya. Nagtatago siya. Tinawag siya dahil alam ng Panginoon sa hinaharap si Gideon ay lalaking may tapang. Ganon tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ito rin ang nais ng Panginoon sa atin. Naituro natin sa tao. Sabihin natin sa lansangan, sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay kung sino sila sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Dahil sabi ko nga, maraming taong pinahihirapan ng kaaway. Itinatanim na walang kwentang tao sila. Na sila'y sinisira yung kanilang identity at pagkatao sinisira ng kasalanan. Pero itong nais ng Panginoon, sabihin natin sila kung ano sila sa ayon sa Biblia. Kung ano sila, kung sino sila sa mata ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat iba ang paraan ng pagtingin ng ating Panginoon. Verse 7, buti na lang, iba tumingin ng ating Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang kanyang taas, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat kung hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Purihin ang Panginoon sapagkat ang qualification ng ating Panginoon, ang sukatan ng qualification ng ating Panginoong Diyos ay ang ating puso. Marahil hindi ka qualified sa panlabas, marahil bulol ka, marahil hindi ka kaaya-ayang tingnan, wala kang natapos, pero kung qualified ang puso mo, dapat magkaroon tayo ng magandang puso sa ating Panginoong Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Kung meron kang mabuting puso, kahit hindi tayo qualified sa maraming bagay sa panlabas na kanyuan, dapat qualified naman ang ating mga puso. Amen?
Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi magaling tumugtog, hindi magaling magpaawit, di ba? Pag nagpaawit, parang palaka. Pagka nag-a-announce, babasahin na lang, mabubulin pa, di ba? Ayun ang dahilan kung bakit hindi tayo tumitingin sa panlabas na kanya ng tao. Sapagkat ang mahalaga yung puso ng tao. Magkaroon tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Nabigyan tayo ng Panginoon ng puso na kagaya ni David. Kaya nga si David tinawag na amahan after God's heart. Ang lalaking malapit sa puso ng Panginoon Diyos. Mababasa natin dito na ang pinili ng Panginoong Diyos ay hindi tugong maharlika. Hindi isang magiting na mandirigma o yung taong may karanasan sa pakikipagdigma o taong may mataas na pinag-aralan, kundi ang kanyang pinili ay isang pastor. Pastor ng tupa. Bakit pastor? Sapagkat alam ng Panginoon na ang puso ng isang pastora, ang puso ng pastora, uunahin niya ang kanyang tupa higit sa kanyang buhay. Kapag nalagay sa panganib ang isang tupa, ilalagay ng pastor ang kanyang buhay alang-alang dun sa isang tupa. Ganyan ang puso ng pastor. Kaya ang kanyang pinili, hindi isang hari, ang hari mayabang. Kung minsan mayabang, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pero pastor, inubunan niyang iba bago ang sarili. Sapagkat meron siyang mabuting puso. Alam natin dito sa teksto ng siya ipatawag ni Samuel, marahil hindi niya alam kung bakit siya pinatawag. Pero nang ipatawag siya ni Samuel, marahil hindi rin siya nakapagpalit ng damit. Bakit? Dali-dali na eh. Hindi na siya nakapagpalit. Siguro, may pupo pa nung kinarga niyang tupa, di ba? Yung damit niya, madumi. Pero itong nakita sa kanya ng Panginoon. Verse 12, Siya ngay may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. Amen. Ito ang nakita sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi meron siyang mabuting puso. Hindi yun nakita ng Panginoon doon sa mga naunang kapatid. Kaya mahalaga magkaroon tayo ng mabuting puso. At alam mo ba na ang Panginoon, pag tumitingin sa atin, mataas ang pagtingin na sa atin. Mataas ang pagtingin ng ating Panginoon sa atin. Ang problema, hindi natin ito alam. Sa sobrang taas nga ng pagtingin ng ating Panginoon sa atin, binigay niya ng buhay. Dahil kung patatong ka, ba't ibibigay yung buhay sa iyo? Kagaya ni David, ang nakita sa kanya ng kanyang pamilya ay isang batang pastor lamang. Ngunit nang nakita siya ng Panginoon, ang nakita ng Panginoon ay isang hari. Hari ng Israel. Sabi doon, verse 12, tumindig ka, pahiram mo siya ng langis sapagkat ito nga. Sabi ng Panginoon kay David, ito na nga. Sino nakakaalam? Maraming mga tao kailangan na nagsasabi sa kanila, ito na nga. Diba? Ito na yung gagamitin ng Panginoon. Kailangan natin ng tao magsasabi sa atin ng ganyan. Sino nakakaalam? Yung akala ko yung mga, pag kami nakakaharap akong tao, lagi ko sinasabi sa kanya, meron kang future sa ating Panginoon Diyos. Kung mauunawa mo lang sa ibigay ng buhay mo, napakahalaga ng buhay mo sa ating Panginoon Diyos. Kailangan natin ng mga tao ganito. Magsasabi, pagtuturo sa atin, ito na nga ang tao ng Panginoon. Sa Isaiah verse 43, verse 4, at chapter 43, verse 4, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. We are like a precious gems in the sight of the Lord. Sa mata ng ating Panginoon, ikay isang magandang hiyas. At ang totoo, ang labis ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. 1 John chapter 3, verse 1, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos at gayon nga. At tayo gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Kaya hindi mo kailangan baguhin ang iyong sarili
para lamang magustuhan ka ng Panginoon. Para lamang ibigin ka ng Panginoon, magpapaputi ka ng mukha, magpapatanggal ka ng mga kung ano-ano, bibili ka ng mga cosmetics. Ang totoo, hindi mo wala kang kailangang baguhin sa sarili mo. Kung meron kayong pag-ugamin mo. Pero hindi mo kailangan maging, Panginoon, good boy po ako. Love mo po ba ako? Ang totoo, kahit sino ka pamahal ka ng Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, bagaman tayo makasalanan, inibig tayo ng Panginoon Diyos. Kaya may malaking plano sa atin ng Panginoon na nakalaan para sa atin. 1 Peter chapter 2 verse 9, sapagkat kayo isang lahing hiranga, isang makaharing pagkasiserdote, bansang banal, bayang pag-aating sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Kaya mabalad tayo sapagkat pinili tayo ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang kabutihan. Ang pinili niya hindi mga senador. Ang pinili niya hindi presidente. Ang pinili niya tayo. Kaya pwede tayong gamitin ng ating Panginoon Diyos at mabalad tayo sapagkat tayo nagiging kabahagi tayo ng dakilang plano ng ating Panginoon. Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pang siya'y nating lakaran. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya'y may ibig na ang lahat ng mga tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Nais mong maging malugod sa iyo ang Panginoon, ipangaral mo ang pagliligtas ng Panginoon. Ipangaral mo kung sino sila sa mata ng ating Panginoong Hesus, kung sino sila ayon sa sinasabi ng Biblia. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito'y makapahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kamulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang kita. Ang buhay sana natin itatapon na sa dagat-dagatang apoy, pero hindi pumayag ang Panginoon sapagkat labis tayo iniibig ng Panginoon. Labis tayong mahal ng Panginoon. Iba ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon natin. At pangatlong kahulugan, oil poured out. Ang ibig sabihin ng pagbubuhos ng langis ay ibig sabihin nito, you are set aside to do a divine mission. Isinantabi ka para gawin yung isang dakilang mission. Acts chapter 13 verse 2, ganito sabi, at nang sila'y nagsipaglingkod sa Panginoon at nagsipagayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawain itinawag ko sa kanila. Ibinubukod tayo ng ating Panginoong Diyos. Totoo nandoon yung dakilang plano ng ating Panginoong Diyos. May mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon na mataas ang tingin sa atin ng Panginoong Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kaya na natin sa ating mga sarili. Ang langis ay sumisimbolo sa Holy Spirit. Anong ibig sabihin ito? Bakit kailangan buhusan si David ng langis? Ibig sabihin, kailangan natin ng supernatural help, tulong at kapangyarihan. Sapagkat ang tawag sa atin ng Panginoong Diyos ay makaangat kalikasan. Hindi pangkaraniwan ang tawag sa atin ng Panginoon. Ang tawag sa atin ng Panginoon na magpapalabas ka ng mga inaanihan ng masamang espiritu, magpapagaling ka ng mga may karamdaman, mangangarap ka sa tao, ang taong pag narinig ang pangalan mo, mababago, mabubuksan na. Pero hindi natin yung kaya sa ating sarili lamang. Kaya kailangan natin ang supernatural help ng Panginoon. Ang tawag sa atin ng Panginoon ay mataas, pero tayo pang-ananiwang tao lamang. Kaya kailangan natin ng tulong galing sa Espiritu. Basahin niyo sa verse 13, ganito yung pagkasabi, na magkagay kiduha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahina siya sa
gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa hahanapin. Amen. At ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, sapagkat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan na, ito yung kapangyarihan meron tayo, yung banal na Espiritu. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliyang hangganan ng lupa. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu, yung pagbuhos ng langis sa atin. Sapagkat ito'y merong kapangyarihan. Ang sabi ng Bible, merong kapangyarihan na maging saksi, to witness. Kaya kung minsan tuyot yung pagpatotoo mo, tuyot yung pangangaral mo sa tao, walang Espiritu, hindi kasi walang pagsama ng Espiritu ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 26, ay gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin na mga hibik na hindi may saysay sa pananalita. Sabi dito, yung Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sino naniniwala punong-puno tayo ng kahinaan? Ang katawan natin punong-puno ng limitasyon. Pero ang Espiritu Santo ang nagbibigay lakas sa atin, ang magbibigay ang tumutulong sa atin. At sabi dito, at ang tanong naman, paano natin ito matatanggap? Paano natin matatanggap ang kalooban? Kailangan natin malagay sa dapat kalagayan, sa tamang kalagayan. Verse 11 na sabi doon, hindi pumayag si Samuel na hindi dumating si David, na hindi niya mabasbasan si David. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya yung dumating dito. Hindi pumayag si David, si Samuel, na wala siya doon. Sapagkat kailangan mong malagaya at magbabad sa presensya ng Panginoon. Kailangan mo ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Merong tamang lugar. At ako'y naniniwala, ang tamang lugar hindi sa sabungan. Hindi sa inuman. Hindi sa kung ano-ano. Ang tamang lugar ay sa presensya ng ating Panginoon Diyos. At panganasahin natin ang puspusan ng Banal na Espiritu. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo yung mga puspus ng Espiritu. Ang Holy Spirit ang nag-i-equip sa atin. Verse 18, narito aking nakita ang anak ni Isay. Ang sabi dito, dahil dun sa si David ay napuspos, nabuhusan ng banal na langis. Ang sabi doon, nakita ng bataan ni Saul, si David, ang sabi dito, nabiyasa sa pagtugtong at makapangyarihang lalaking may tapak at lalaking mangdidigma. Paano naging mangdidigma si David? Pastor na siya. At matalino sa pagsasalita at mag-isip na lalaki at ang Panginoon ay sumasa kanya. At tatapusin kong pangalan ito sa isang kwento. Meron niyang isang kwento patungkol sa isang barko na nahihirapan siyang maglayag. Ginawa na ng lahat ng yung sailor, ano tawag sa sailor, yung mga kapitan, din yung mga tao doon. Sinampa na nila yung gamit, inayos nila yung ginagamit nila para sa paglalayag. At hinila nila yung anchor, pero hindi pa rin gumagalaw. Hindi pa rin sila umaalis doon. Bakit? Kasi walang hangin. At dahil kalmado yung tubig, kalmado, walang hangin, lahat ng efforts nila na sayang. Pero biglang dumating yung isang malakas na hangin na ito yung humihip sa kanila at pagkatapos nagsimula sila maglayaga. Nagpatuloy sila. Bakit? Kasi meron ng hangin. Ganito ang buhay ng isang tao. Kailangan natin ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sapagkat kung wala yung Holy Spirit, nahihirapan tayo. We struggle in our own strength trying to serve God. Nahihirapan tayong i-overcome yung kasalanan, i-fulfill yung tawag sa atin ng Panginoon sapagkat wala yung tulong ng banal na Espiritu. Pero pag nasa atin yung banal na Espiritu, yung banal na Espiritu, yung hangin sa ating mga pakpak,
yung hangin doon sa barko, kaya yung barko nakasusulong. Binibigyan tayo ng lakas ito sa ating mga kahinaan. Tama kapag tayo natatakot. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, sabi niya, without the Spirit of God, we can do nothing. We are as a ship without the wind, branches without sap, and like coal without fire, we are useless. Ganito tayo, mga kapatid, kapag wala ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya pakansahin natin ang puspusan ng banal na Espiritu. Lahat doon tayo yuko at tayo mananalangin. Pero bago ang lahat, baka sa online meron nandito ka, hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus. Mali ang pagkakilala mo sa iyong sarili. Maraming tao nagpapakilala sa iyo, ngunit hindi yan ang katotohanan, yan ay kasinungalingan ng impyerno. Ang dapat mong malaman, kapatid, iniibig ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi kita kilala, pero kilala ka ng ating Panginoong Diyos. Sa sobrang pag-ibig sa atin ng Panginoon, siya'y namatay at nabayubay sa ibabaw ng krus para sa ating mga pag-aasala. Kaya kung ikaw yan, hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Diyos, tanggapin mo ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng panalangin nito. Ito yung panalangin ng pagtanggap. Ulitin mo ang panalangin na ito. Ganito ang sabihin mo, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po ang Panginoon sa iba ng trono at nagpapakumbong ang puso. Humihingi ng kapatawaran sa aking pagkakasala. Binubuksan ko po ang aming puso at pinapapasok ka upang maghali at maging tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan, sa kapatawaran. Maraming salamat din po sa iyong dugo na nabubo sa ibabaw ng krus. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Babaguhin ko ang panawagan lahat po tayo magsitayo. Nangaral ako sa paksang from shepherd boy to king of Israel. Nag-usap ako. Una, paano natin tinitignan ang ating mga sarili? Ano ang pagkakilala mo sa iyong sarili? Pangalawa, ano naman ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? Kaya ito yung isang hamon sa bawat isa, na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat mataas ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Mataas ang pagtingin at pagkakilala sa atin ng Panginoon. At panguli, kailangan natin ng banal na Espiritu. At bukas ang nagtaan, hindi ko alam kung saan kami nausap ng Panginoong Diyos. Manalangin ka, makipagtipat ka sa ating Panginoon, bigyan ka ng kapahayagan ng Diyos, bigyan ka ng magandang puso, Panginoon, tulungan ka ng Panginoon na ipangaral sa tao kung sino ba sila sa mata ng ating Panginoong Diyos. God, hallelujah. We glorify your name, we worship you, Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos, God. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, we worship you, God. Hallelujah, Lord. Kailangan namin, Panginoong Diyos, ng banal mong Espiritu, Panginoong God. Tulungan mo po kami, Panginoon, sirahin ang gawa ng kaaway, Panginoon, ang maling pagkakilala nila sa kanilang mga sarili, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, maipakilala ka sa kanilang buhay, kung paano kami iyong iningatan, Panginoong Diyos, kung paano kami isang mahalagang hiyas sa iyong mga mata, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, maipangaral at maibahagi ito sa mga tao, Panginoon, sa mga kaluluwa. Bigyan mo po kami, Panginoong Diyos, ng mabuting puso, Panginoon. Bukas na puso, bukas na isipan, Panginoon, para sa iyong salita, Panginoon, na makita namin ang tamang pagkakilala mo sa amin, Panginoong Diyos, God. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, we worship you, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, glory, 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 hallelujah. Lahat po tayo magsitayo, umitan natin ang Panginoong Diyos sa iyong yakap. Wala tayong musician, kaya mag-aapela tayo. Ano nga bang nakita mo? Sa akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa marilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit
hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Minsan pa sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Minsan pa, purihin, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah! 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 Glory, glory, glory! Hallelujah! Maraming mga kasinungalingan ang kumakalat, pinapakilala mo sino tayo. Rinay kasinungalingan ng impyerno. At dapat natin makita sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, we are like a precious gem. Tayo'y mahalagang hiyas ng ating Panginoon. Yun lamang po. At sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri. At tayo magtatapos sa panalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na nahayag sa akin sa kalagitnaan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, kasi naman tumbal ng Espiritu. Patuloy mo kami bigyan ng kalakas at kalusog ng pag-usabi, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, ma-apply namin ang iyong salita sa aming buhay. Pagkaroon kami ng sapat na tapang, pagkaroon kami ng karunungan, kaalaman, at katalungan, Panginoon. Po kami sa aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.